nakadawat pa. May mga maayos silang trabaho. Dagan po diri ang kanang palakas-palakas po. Wala man ang barangay na mo, wala man mag-initiate ana. Nakadawat mo sir ato sa tulong pinansyal ni Pangulo? Wala may makadawat kay wala may nalista. Sir, good morning po. Anong pangalan niyo po, sir? Freddy Lilo, Salamangka. Salamangka. Anong lugar po ito, sir? Sa Jinsan. Jensan Palengke? Palengke. Ito yung pinaka-main na palengke ng Jensan? Oo, sa government nga palengke. Okay. Sir, tanong ko lang po, anong masasabi niyo sa ating mahal na Pangulo? Nung isang araw, nandito po sila, nagbigay na sila ng service fare dito sa sa Lagaw. Sa Lagaw Gym. Oo. Ano po ang reaction natin doon po sa pagdalaw nila? Nakadawat mo sir ato sa tulong pinansyal ni Pangulo? Wala may makadawat kay wala may nalista. Pero kami kami par sakahan. Oo. Nasa Sarangani man ang amuha. Diri lang kami nagkuhan sa may paninda. Pero wala may nakadawat, wala may lista. Pero nagpalista mo tayo? Wala po na nagpalista, pero ano man, kada lugar may mga leader man. May mga purok opisyal, may barangay. Wala man ang barangay na mo, wala man mag-initiate ana. Pero doon sa barangay nyo, may nakatanggap? Ay, nagyapon. Pati Suksardino, Jinsan man to. Jinsan o Suksardino. Okay, sir, ano po ang mensahe po natin sa ating First Lady? Ay, itong wala na ko tumatubag to imong gingon. Status ano. Gwapo man gud ang ni Marcos. Gwapo ang iyang mga programa, pero murag diri yata sa local, diri nagkaroon og daghang mga usay lunggo pa, daghang tikalon. Daghang po diri ang kanang palakas-palakas ko. Kung kinsa lang tong dool sa ilang kasing-kasing, mo tong unang lista. Pati gani kapitan dati nakadawat pa. May mga maayos silang trabaho. Ako ang presidente walay tama ang yang nga programa. Pero diri lang sa ubos banay mga wala gyapon magbag-o ba. Wala gyapon ipagbago. Ang ingon ni Marcos nga bagong Pilipinas. Ang alam naman ang totoong Pilipino wala mang bago. Kay bisan diri sa pagpatong pangatag niya og mga tabang pinansyal. Wala man gyud mangatagi ang tinuod, ang uban pobre. Ang tinuod gyud nga pobre, ang tinuod nga nagkalisod. Wala gyud matagan. Ingon nimo kanina na ay may farm ka mo. Oo. Dapat nabigyan kayo kaya nandun yung farm at saka fisher folk kasama doon yung fish port, no? Oo. Dapat kasama kayo sa mangisda. Wala man malista, di paano masama. Pero lumapit kayo sa barangay nyo. Oo noon pa ay pag umpisa ng El Nino. Sinabihan naman kami sa barangay na mag-submit ng picture o kung ano ang mga tanim ninyo, mga tanim o ipa-rehistro. Ganyan. Wala mang tulong. Hanggang salita lang. Nang pinalo-up namin doon sa barangay namin yung mga kagawad namin. Wala man. Yung pagdating sa ni Marcos,
magbigay ng tulong. Hindi namin alam kung mayroong nandito si Marcos. Nalaman na namin nga nandito si Marcos doon, yung sa radyo na. Nandyan na, mismo. Nandyan na, yung mga tao dyan, nandyan na, marami. Pero sabi ng kasamahan namin doon, na hindi man, maglista, ang paglista, yung kung sinong malapit sa kanila. Hindi in-announce na na nandyan sila ngayon, na dumating na ganito. Huli naman. Huli na nag-announce. Sir, yung mga leader dati na unang-una alam na nila yon, pero kaso lang pabor-pabor ba kung maglista, pabor-pabor kung sino yung malapit sa kanila, yun ang malista. Ngayon sir ay pinag-uusapan na po, matagal na po yung umuugong na po yung balita na ang rate, ang pasahod sa Maynila, dako. Pag abot sa probinsya, gamay. Ngayon, ang ingon nila, ipantay na ang sahod, ang rate ng Maynila at ang probinsya. Ano po sa tingin mo, sir? Pabor ka ba dito? Pabor ka? Pabor man ako. Pero dati naman yan na malaki ang nasa Manila, konti lang dito sa Mindanao, sa mga region ba. Kasi ako, dati foreman man din ako ng construction worker. Alam namin kung ano ang pasahod. Yung may mga tawan kami sa Manila, pinapunta dito, trabaho dito. Yung sahod sa Manila, yun ang tinatanggap nila. Dito? Dito. Nagtrabaho sila doon sa SM. Mayroong mga taga Manila diyan. So, ang sahod nila na tinatanggap yung sahod na sa Manila. Para sa Manila. Sir, panawagan po tayo kay Secretary Martin Romualdez kasi siya po ang nag-ano ng rate na yan, na sana maipantay na sa Maynila ang sahod sa probinsya. Panawagan po tayo, sir. Panawagan ko lang na siyempre kahit taga Manila at saka sa Mindanao, parehas lang ang pangailangan. So, ang mahal ng presyo ngayon, Manila naghirap, dito sa Mindanao naghirap, ipantayin na lang. Pantayin na lang ang sweldo ng bawat mga tao. Kaya panawagan tayo sa ating Pangulo at sa kanyang programa. Ano pong mensahe niyo po na anong dapat pang i-improve ni Pangulo para ang karapat-dapat na beneficiary sa tulong niya ay talagang may abot doon sa karapat-dapat. Yun. So, siguro panawagan ko lang sa mahal na Pangulo na dapat yung mabuti niyang programa, pagbutihin din niya ang pag-implement. Kasi dito sa ibaba, sa lokal, pag dating sa pagkukuha ng mga pangalan ng mga beneficiary, hindi mabuti. Sana sa sunod pag-ayusan niya. Para istriktuhin. Tapos yung mga tauhan dyan na halimbawa sa LGU na hindi mabuting mga tao, sana mabago niya yan. Nakita niya sa leadership niya na mabago rin ang mga tao dyan sa ibaba. Kasi lahat naman ng Pilipino, simple, siya man ang pinakapangulo. Pati dito sa lokal, dapat yung pagbabago na nandoon sa programa, parating sa pinakababa. Tapos panawagan ko rin, kasi yung farmers, yes, okay. Yung farmers na pinagtuunan ng pansin ng presidente natin, sa karamihan, yung nasa mga patag ba, yung mga lowlanders, magandang lupa,
mayroon siyang programa na irrigation. Yes. Maganda masyado yan. Pero, ang kami naman na nandoon sa mga bukid, sa bundok, wala kang tubig. Kahit potable water, wala doon. Wala kami, matagal na. Mahirapan. Irigasyon. Kung Wala ngang mainom. Ay, Irrigation pa. Ay, grabe. Doon, sa Montilla, Malapatan, South Cotabato, Sarangani Province. Taga doon ako eh. Montilla, Lontadido, Malapatan, Sarangani Province. Wala doon, walang tubig na mainom. Kahit irrigation pa, wala kang mainom, irrigation pa. Tapos ang karsada, hanggang ngayon, matagal na ang programa. Matagal na ang programa ng gobyerno. Galing pa kay dating presidente. Hanggang ngayon, wala pa rin. Hindi na semento. Anong lungsod yun, Tay? Malapatan, Sarangani Province. Malapatan, Sarangani Province. Halos kadalasan ng kalsada doon ay rough road pa. Hindi kadalasan, marami nang nasiminto. Yung nasa malayo, Nasa kabaranggayan. ayun ang inuuna nila. Ang kami na mas malapit pa sa baryo, 7 kilometers lang. Hindi na simento yung mga karsada namin doon. Tapos, pa naman, bukid man yan. So, kung mag-ulan, butas-butas yung mga karsada, mahirapan magdaan yung kahit yung motor. Mahirapan. May madisgrasya pa. So, yun, napanawagan ko lang sa mga Pangulo. Ipantay-pantay na lahat. Tingnan niyo naman kami. Mayroon siyang programa na sa farming, yung sa agri. Mayroong yung mga makinaryas. Kami doon. Kahit karsada, wala. Kahit patubig sa inumin namin, wala. Komentaryo namin doon parang ginagawa lang tayong kapital ng gobyerno dito sa panahon ng eleksyon. Kaya kung mag-eleksyon, pag-abot man sila, magdating sila doon. Nagpunta sila doon kung mangampanya. Kaya nga, mas lalo kaming nagagalit. Sabi na lang kami sa sarili namin mabuti pa, wag na lang tayo magputok. Hindi tayo sinusukroyan ng serbisyo eh. Yun lang. Panawagan ko lang sa mga presidente. Yung programa na Bagong Pilipinas, nga tutuhanin niya, totoong bagong Pilipinas, totoong bagong Pilipino. Okay. Salamat, Tay. Maraming salamat sa mensahe po sa ating Pangulo. Okay. Saan niyo po ay ito yung makakarating. Thank you so much. Salamat, Salamat, sir. Salamat Okay. lahat. Yung